Minsan meron pong isang kwento tungkol sa isang pari, bata-batang pari na naiinggit sa isang matandang pari. Dahil napapansin po nitong bata-batang pari na napakarami po mga tao na pumupunta at nagsisimba sa kanyang parokya, sa kanyang simbahan. Kaya naman po itong bata-batang pari, nilapitan ng matandang pari, humihingi ng advice. Sabi niya, "Padre, ano bang sikreto mo? Bakit napaparami mo yung mga parishioner mo, yung mga nagsisimba? Ako ginagawa ko naman ang lahat. Nagjo-joke ako, nagpapatawa ako pag ako'y nagsesermon. Ako naman po ay palaging nakikisama, nakikipag-inuman pa nga ako sa aking mga parishioner. Mabait naman po ako pag merong nagpapalimos, nagbibigay po ako. Nag-aaral po ako ng mabuti para may laman yung aking homilya, yung aking sermon at hindi ito parang eroplano na paikot-ikot lang at hindi alam kung paano maglalanding, kung paano tatapusin. Ano po ba ang sikreto? Pinaganda ko na po ang aking simbahan, malinis naman po, pero ganun pa rin, napakakaunti na mga nagsisimba." At sumagot daw po itong matandang pare, sabi niya, "Simple lang ang sikreto ko. Palagi akong nagdarasal. Marami akong oras na ginugugol sa pananalangin. Hindi ako magmimisa na hindi magdadasal muna. Kaumpisa ng aking araw, yan ang unang-unang gagawin ko. Ako ay nagpapasalamat, nagdarasal. Pag wala akong ginagawa, nananalangin ako, kinakausap ko ang Diyos." Yun ang sikreto. Kung gusto mong dumami din ang mga tao, dahil ang mga tao, ang hinahanap nila, ang Diyos. At hindi lalapit ang mga tao sa iyo kung hindi nila nararamdaman, naaamoy, nakikita, naririnig ang Diyos. Magdasal ka. Yan ang daan para dumami ang mga tao at para magtagumpay ka sa anumang ginagawa mo. Totoo nga po, the secret to success is prayer. Amen? And I think this is the reminder of Jesus to us today in the gospel. Ano po ang sabi niya? "Watch at all time and pray that you may have the strength to survive all tribulations." Para ba sinasabi niya, the best preparation in order to overcome any problems is to pray. And the way to overcome our challenges and the way to have the strength to overcome any challenge is through prayer. Kaya nga po magandang itanong, what are our challenges? What troubles you? Anong iyong mga pagsubok? Ano ang mga bagay na gusto mong malampasan? At ang mas mahalagang tanong, nagdarasal ka ba? Ano man ang problemang yan, may tampuhan kayo ng asawa mo, bagsak ang business mo, lugi ka, marami kang utang, nag-e-exam ka, malungkot ka, pagod ka, may sakit ka, palagi magdasal, magdasal, magdasal. Amen? Prayer can never be in excess. Tandaan niyo po yan. Merong mga iba kaya hindi nagdarasal dahil ang isip nila, ayaw daw nilang mapasobra sa pagdarasal. Excuse na lang yun. Doon sa mga ayaw magsimba, ayaw magdasal. Pag nakikita nila yung misis nila, palagi pumupunta sa simbahan, ano sinasabi? Baka lumampas ka na sa langit niyan. Pero meron ba napapasobra sa dasal? Wala. Kailangan natin ang dasal. Kahit na sobra-sobrang dasal, kulang pa yan. Tandaan niyo po. Because remember, the ship of prayer will sail us through temptations, doubts, through our problems, and steers us closer to the throne of God. Ano ang magdadala sa iyo palapit sa Diyos? Ano ang sasakyan natin? Anong instrumento natin para tayo ay makapunta sa trono ng Diyos? Isa lang, dasal, panalangin. Tandaan niyo po ito, ang taong hindi nagdarasal, palaging tinutokso ng demonyo. Ang taong hindi nagdarasal, palagi magkakamali at magkakasala. Ang pare na hindi nagdarasal, hindi malayo ng bababaian o ng lalalaki. Ang pare na hindi nagdarasal, maaaring makakagamit ng pera ng simbahan. Nagkakasino yan. Ang politiko na hindi nagdarasal, nagkukorap yan. Ang nagtatrabaho na hindi nagdarasal, tatamarin yan.
magsasawa yan. Ang mag-asawa na hindi nagdadasal, sigurado, malamig na ang kanilang damdamin sa bawat isa. Diyan naghahanap ng iba. Tandaan niyo po yan. If you neglect prayer, evil will come. No one can progress in grace without praying. Walang nakakatanggap ng grasya at pagpapala mula sa Diyos na hindi nagdarasal. Dahil lahat ng mabuti ay nanggagaling lang sa pamamagitan ng pagdarasal. Kaya nga, magpagod ka ng magpagod, pero kung hindi ka nagdarasal, walang kwenta, walang bunga. Anong mababasa natin sa Biblia? Unless the Lord blesses the work of your hands, the worker works in vain. Kung hindi babasbasan ng Diyos ang pagod ng iyong mga kamay, walang kahulugan ang iyong pagpapagod. Kaya nga maganda pong itanong, kung masyado tayo malungkot, nagdadasal ka pa ba? Kung masyado ka ng litong-lito sa buhay, nagdadasal ka pa ba? Kung nawawalan ka na ng gana sa buhay, nagdadasal ka pa ba? Minsan meron mga tao ayaw magdasal dahil nahihiya sa Diyos. Marami po, alam nyo, nagtatanong, nagme-message sa akin, Father, paano ba magdasal? Pero hindi po hadlang yung hindi ka marunong magdasal para magdasal ka. Dahil kung hindi mo alam ang iyong sasabihin sa pagdarasal, anong kailangan mo lang gawin? Lumapit ka sa Diyos, tumahimik ka, buksan mo lang ang puso mo sa Diyos. Sapat na yon. Hindi naman pinapakinggan ng Diyos yung mga sinasabi mo. Anong mahalaga sa Diyos? Kung ano yung laman ng puso mo. That is what prayer is. It is an opening of your mind and your heart to God. Napakaganda po nung nabasa kong definition ng panalangin ng dasal. Sabi, what is prayer? Prayer is trading hearts with God. Ganda po, no? Ang dasal ay pakikipagpalitan ng puso sa Diyos. Bakit meron mga tao ayaw magdasal? Kasi ayaw nilang ipagpalit ang puso nila sa Diyos. Bakit ayaw nilang ibigay ang puso nila sa Diyos? Kasi masaya doon sa kasalanan. Masaya doon sa tukso. Pag nagdasal ka, yan ang mangyayari. Makikipagpalitan ka ng puso sa Diyos. Ang puso mong makasalanan, ang puso mong sira, ang puso mong sugatan, papalitan ng Diyos ng isang buo, bago at banal na puso. Minsan merong mga tao, ayaw yon. Pero kung pagod ka na, kung sawa ka na, kung nasasaktan ka na, bakit hindi ka magdasal para bigyan ka ng bagong puso ng Diyos? At kung nasa iyo ang puso ng Diyos, ano pa bang problema ang hindi mo makakayanan? Hindi po ba? Bakit sumusuko ka na? Bakit nanghihina ka? Kasi hinaharapan mo ang mga problema mo sa puso mo lang. Pero kung nasa iyo na ang puso ng Diyos, yung mga problema ng buhay, liliit yan. Di po ba? Yung panghihina mo, lalakas ka. Kung meron kang puso ng Diyos, magkakaroon ka ng pag-asa na sa bandang huli, ang lahat ay magiging mabuti. Gusto mong magtagumpay, magdasal ka. Gusto mong maging masaya, magdasal ka. Gusto mong malampasan lahat ng mga pasakit ng buhay na ito, magdasal ka.